God is good All the time. all the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Merong ilang nagtatanong sa amin at hindi talaga maarok ang kalagayan ng pari, mga madre at monghe, at yung mga taong hindi nag-aasawa, ang mga binata at dalaga na tumatanda na walang asawa. Ang tanong bakit hindi po kayo nag-aasawa, Father? Sila Bishop, bakit hindi nag-aasawa ang mga madre? Hindi po ba merong isang malaking nawawala sa inyong buhay, isang kakulangan sa buhay ng tao? Pwede naman sagutin kagad. Sabing ganon, doon sa Biblia, ano ang sinabi? Merong mga taong hindi talaga nag-aasawa para i-dedicate, kanilang ihandog ang kanilang buhay para sa kaharian ng Diyos. Pero kung titignan mo, mga minamahal na kapatid, parang pinag-iisip tayo ng Ebanghelyo ngayon, tinatanong tayo, nasaan ang iyong stand sa pagbasa ngayon? Akala mo may nawawala sa mga pari at mga madre kapag hindi nag-aasawa. Pero ang paksa ngayon ay tungkol sa paghiwalay na tinatawag na diborsyo. Noon pa man ay tinatanong na ng mga tao, yung mga guro o mga rabbinical na turo at question noong araw tungkol sa diborsyo o paghiwalay ay tinatalakay ngayon. Ito ba ay nakagaganda para sa atin sa sangkatauhan? Ano ba ang stand ni Jesus? Ang stand ni Jesus, ang kanyang paninindigan ay tungkol sa ano ba ang layunin ng taong. Kaya binanggit niya nung tinanong, si Moises po pinayagan ang diborsyo, ang paghiwalay. Kayo po, ano ang gagawin niyo? Sinabi ni Jesus, immediately, sa simula pa, yung salitang sa simula pa, bago lalangin ang daigdig, sa simula pa, yun na ang layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos sa isang lalaki at isang babae ay makipag-isa sa Diyos. Ito ang tinatawag na sharing, pakikipagkaibigan sa Diyos. Ito ang pinakamataas na layunin ng pag-iral ng tao. Ito ang pinakamataas na layunin ng paglikha ng tao. Yung siya'y makibahagi sa buhay ng Diyos, ang lalaki at babae. Makibahagi, maging kaibigan ng Diyos. Kaya nga sa pakikipagkaibigan, ibig sabihin ito ay pakikipagkaisa. Kaya makikita natin ang pagkakaisa at pagkakaibigan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At yan ay nakita din natin sa mga banal, sa mga santo, lalong-lalo na ang hindi nag-asawa. Sila'y nakipag-isa
sa Diyos. Kaya ang layunin ay pakikipagkaisa. At dapat makita sa buhay kasal ang layunin ng pag-iral ng isang lalaki at isang babae. Kaya siya nilikha ay upang makipagkaisa sa Diyos. Kaya nga sinasabi sa Biblia, kayo, lalaki at babae, ikinakasal kayo para makipagkaisa sa isa't isa. Ibig sabihin niyan, kapag kayo ay naging isa, kayo ay nakikibahagi sa pakikipagkaisa sa Diyos. Kaya kung kayo ay laging nag-aaway, kung kayo hindi magkaibigan, kung hindi kayo nagkakaisa, ang pagkakaisa ay hindi lamang ito dependency sapagkat may pera ka. Naging asawa kita sapagkat may pera ka. Naging asawa kita sapagkat gwapo ka. Naging asawa kita kasi nabili mo ako, nahikayat mo ako sa ibang mga lahi, miski sa mga Muslim. Nakuha mo ako dahil sa dowry, binayaran mo ako. Hindi ganyan ang pakikipagkaisa. Hindi ganyan ang pakikipagkaisa, hindi tungkol sa pera, kundi pakikipagkaibigan, pagpapalalim ng pagkakapatiran. Ito ang buhay pag-aasawa. Maging isa kayo upang makibahagi kayo sa buhay ng Diyos. Ang problema, ayan. Ano ang problema? Ang problema ay hindi naintindihan ang buhay mag-asawa. Akala ang buhay mag-asawa ay luto ng Diyos. Laging iniisip yan ng mga tao. Ang luto ng Diyos sa mga tao ay buhay sexual. Ang kanilang paggawa ng buhay mag-asawa. At kung hindi na masarap, hindi na luto ng Diyos. Ang luto ng Diyos, mga minamahal na kapatid, ay pakikipagkaibigan. Kapag nakitaas mo yung yugto na ito sa iyong asawa, ito na yung pinakamasayang bahagi, di ba, ng iyong buhay. Kaya nga, anong ibig sabihin nito? Sinabi ni Jesus, sa umpisa pa man, ang lalaki at babae ay pagsasamahin at magiging isa. So ito yung consummation of marriage. Ano yung consummation of marriage? Kapag kayo nagtabi na at naumpisahan nyo na ang buhay pag-aasawa, ginagawa nyo na ang buhay sexual, kayo ay nagiging isa. Kaya nga sabing ganon, buto ng aking buto, laman ng aking laman, hindi pwedeng paghiwalayin na sapagkat kayo ay iisa. Kaya hindi ang buhay sexual ay hindi lamang ito sa piling mo masarap, ito masaya, ito totoo yan, nilagay ng Diyos ang isang tugatog ng sarap diyan sa buhay sexual, pero ang pinakalayunin nito ay pag-isahin kayo. Ang pinakalayunin nito ay lalo kayong maging kaibigan, hindi kayong maggabitan kapag gabi lamang. Hindi po ba? At tapos mag-aaway kayo, magbabakbakan kayo sa buong maghapon. Tapos ang inyong hindi pagpapatawad ay naroroon. Hindi po ba? Ginagamit mo lang ang isa't isa sa inyo pero patuloy ang inyong away. Patuloy ang inyong di pagpapatawad. Nasaan ang friendship? Kapag walang friendship sa inyong dalawa, hindi rin kayo kaibigan ng Diyos. Hindi rin kayo nakikipagkaisa sa Diyos. Kaya dito makikita ang isang lalaki, ano ang kanyang katauhan? Ang isang babae, ano ang kanyang katauhan? Di ba makikita yan? Kung ikaw ay isang makadiyos,
ikaw ay lilimot sa kasalanan ng iyong asawa at magpapatawad ka sa iyong asawa. Yun yung gustong sabihin sa atin, no? Pero hindi madali. Maraming hindi nagtatagumpay sa buhay mag-asawa. Siguro ang itatanong niyo sa akin, Father, ikaw hindi kasi naka-experience niyan. Nakasama mo ang iyong asawa, ang lakas-lakas maghilik sa gabi. Kasama mo ang iyong asawa na dinaya ka. Kasama mo ang iyong asawa, nararamdaman mo na hindi mo talaga mahal ang iyong asawa. Kaya mahirap. Bakit ba nagkakaganyan sa buhay mag-asawa? Ang ganda-ganda ng kasal sa konsepto ng Diyos. Napakaganda ng kasal. Tingnan mo, friendship, pagkakaibigan ninyong dalawa. Pag kayo'y naging magkaibigan at naging isa, kayo'y nakikiisa, nakikibahagi sa buhay ng Diyos. At nakikibahagi kayo sa pakikipagkaibigan ng Diyos. Kung yung mga pari man o yung mga madre man ay hindi nag-asawa, ang sinisikap namin ay makibahagi. No? Mapalad kayong mga may asawa sapagkat yung inyong pagkakaibigan, mag-asawa, ang inyong pagkakapatiran ay sukatan ng inyong pagkakaibigan sa Diyos. Diba? Paano mong sasabihin na kaibigan mo ang Diyos kung hindi mo kaibigan ang iyong asawa? Diba? Kung hindi ka nakikipagkaisa sa iyong asawa, yun yung pinaka-tugatog ng layunin ng pag-aasawa. Hindi po ba, mga minamahal na kapatid? Kaya nga sinasabi ko, mukhang madali yan sa inyo, Father, kasi wala kayong partner. Kami magkaiba ang isip, minsan magkaiba ang puso. Kaya nga sinasabi, pag-isahin ang inyong puso at isipan. Babalik tayo sa tinatawag na core values. Di ba? Ano yung mula sa orihinal, anong relasyon natin sa Diyos. Kaya nga dito si Jesus ay nagsasalita siya kasi 4 na siglo, 400 taon, walang propeta. Yung mga tao kung ano-ano ang ginagawa, anong klaseng pag-aasawa ang kanilang ginagawa, anong pinakikinggan nila. Siguro sa atin ia-apply mo ito, yung Facebook, ang ia-apply mo dito, yung sinasabi sa Facebook, yung mga sinasabi ng mga tao na hindi nagtagumpay sa pag-aasawa, ng sinasabi ng mga taong ito na mas masarap ang pera. Kung wala kang pera, hindi masarap ang pag-aasawa. Kung wala kang pera, kayo ay walang kwentang pamilya. Minsan, ganyan ang sukatan. Hindi po ba? Kung wala kang pinag-aralan, parang ganyan ang sukatan. Kaya nga, naliligaw na tayo. 400 taon, sinabi ni Jesus, nung sa kanyang panahon, hindi naririnig ang boses ng Diyos sa pamagitan ng propeta. Kaya siya mismo na ang nagsalita tungkol sa buhay mag-asawa. Marami na tayong kinaliligawan. Nililigaw na tayo ng gobyerno sa divorsyo, sa separation, sa same-sex marriage. Nililigaw tayo sa abortion. Nililigaw tayo sa mga bagay na sumisira sa pamilya. At laging sinasabi natin, oo, tama ang gobyerno, tama ang sumisigaw ng abortion, tama ang sumisigaw ng diborsyo, tama ang sumisigaw ng same-sex marriage, lalaki sa lalaki, ikasal, babae sa babae, ikasal. Tama sila kasi yan ang feeling nila. Ang sarap ng kanilang sexual life lang ang kanilang iniisip. Pero yung pinaka-original ay gawin mong kaibigan ang Diyos. At kayong dalawa ay magiging isa
mag-asawa upang maging kaibigan mo ang iyong asawa at maging kaisa ka ng Diyos. Yun yung pinaka-layunin ng mag-asawa. Ang problema nga, balik tayo uli doon, bakit ganon ang dami ng nasisirang pamilya? Sana wala nang masirang pamilya. Kaya nagsesermon ng pari ngayon, di ba? Dito nga sa simbahan lang, maraming pumupunta dito, nasira ang kanilang pamilya. Pag ako nakikipag-usap sa mga bata, pang ilan na bang anak ka ng tatay mo? Ako po ay pang-anim na anak na sa iba't ibang mga babae. Pang-anim. Nakailan na ba ang tatay mo? Nakatatlo na po. Nanay mo, ganun din po. Tingnan mo, papayagan mo pa ang diborsyo? Kung hindi na nga pinapayagan ang diborsyo, nakailan na yung mga tao. Papayagan mo pa ang diborsyo. Baka makapito yan, makasampu yan. At yung layunin ng pagkakaibigan, ang layunin ng pagkakaisa upang makipagkaisa sa Diyos, yung sinasabi ni Jesus, bumalik tayo sa tamang layunin, sa orihinal, bago palikhain ng tao, nilikha na ang layunin ay ito. Ang layunin ay ito. Nilikha na ng Diyos ang layunin niya na tayo'y magkaisa at magkaibigan. So, merong isang pamilya, isang kaibigan ko, nagkita kami. Alam niyo naman ako, pag nakipagkaita sa kaibigan, pinapalo ko sa balikat. Ay, kamusta ka na? No, kamusta ka na? Pinapalo ko sa balikat. Nagulat siya eh. Ay, ikaw pala, Roger. Father pala. Father pala. Okay, sabi, ikaw pala, Father. Sabi, natawa ko. Kamusta ka na? Napakatalino ng taong ito. Napakatalino. Mabait naman siya, pero very ambitious siya. Ano yung ambitious? Ambisyoso. Magkaroon ng ambisyon, okay lang. Pero ambisyoso ka, sobra. Pagiging ambisyoso, nagiging ambisyoso ka kasi gusto mong sumikat. Nagiging ambisyoso ka, gusto mong yumaman. Gusto mong marating ang mga tugatog ng iyong buhay. Sinabi niya, Father, okay ako. Sabi niya gano'n. Ako na ang manager ng isang bangko at meron na po akong ilang business. Pag ako po nag-retired, okay na. At doon po ako sa isang subdivision at okay naman ang buhay ko. Father, sabi ko, kamusta naman yung pamilya mo? Nalungkot siya. Sabi niya, Father, 7 taon na kaming hiwalay ng aking asawa. May meron po akong nililigawan ngayon. Parang kinakasama ko na. Yung asawa ko rin po, meron na. Kamusta yung mga anak niyo? Ayun po, Father. Sinusustentuhan na lang namin. Yung isa nga po dumadaan ng depression. Alam mo, dito sa simbahan, sinabi ko sa inyo, maraming mga bata ang ganito. Ako'y naaawa, nahabag sa kanila. Ayaw nang umuwi sa bahay. Pinagmamalupitan sila ng madrasta, ng tatay-tatayan. Ginugulpi. Alam mo sa bahay ampunan, mga minamahal na kapatid, ang nasa ampunan, hindi mga ulila, hindi mga namatay ang tatay, kundi mga abandoned children. Dahil nasira ang kanilang pamilya. Kung hahanapin mo talaga sa marriage,
ang luto ng Diyos na nasa isip mo, ang luto ng Diyos ay yung tugatog ng sarap na dala ng laman ng tao, ng sidhi ng kanyang paghahangad sa sarap. Magpapalit ka talaga na magpapalit ng asawa. Kasi yun ang sinasabi ng mga Muslim. Ang sabi ng mga Muslim, nakakasawa. Parang ulam yan. Kung pare-pareho ang menu, ang putahe, nakakasawa. Kung yun ang pag-iisip ng tao sa sex, hindi pakikipagkaibigan, hindi pagsasakripisyo at pagkakapatiran ng mag-asawa, sira talaga. Maraming masisirang pamilya. Wasak ang daigdig, hindi lang pamilya, pati ang ating lipunan. Kaya nga sabi dito sa ikalawang pagbasa, sa pagtitiis ni Jesus, wala nga siyang asawa, diba? Kahit siya'y naging tao, di siya nag-asawa. Sa pagtitiis ni Jesus, marami ang naligtas. Marami ang nagabayan. Sa pagtitiis ng mag-asawa, sa pagsisikap ng mag-asawa, maliligtas ang iyong pamilya. There are two elements of marriage. Love, yan ay yung friendship. Yan yung pagkakapatiran, pagkakaibigan, pagkakaisa. And the second one is to protect your family, to protect your children. Hindi ninanasa ng kasal ang sexual. Hindi lang sexual ang nandiyan sa kasal. Una, yung pagkakaibigan ninyo, maprotektahan. Pagmamahalan ninyo. And then, pangalawa, ang inyong mga anak. Yan ang dahilan kung bakit ka nag-asawa, ikakasal. Kaya nilagay ng Diyos ang malaking responsibilidad dyan sa kasal. Dyan inilagay ang sarap at tugatog ng laman. Kasi dyan sa tugatog ng laman ay isinisilang ang responsibility, ang pananagutan sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Hindi yung basta katulad ka lang ng rabbit, hala, ng aso, kung saan-saan. Miski nga yung aso, responsible. Diba? Ang mga rabbit ay inaalagaan nila ang kanilang mga... Ikaw, tatay, nanay, mag-aasawa ka, iiwan mo ang iyong mga anak. Sumahol pa tayo sa hayop. Hindi po ba? Nakikita ko yung mga aso kapag sila ay nagkakaanak. Inaalagaan nila, pinagsasanggalang nila ang mga hayop. Pero tayong nasa isip natin ay yung sarap ng sexual. Hindi yan magkakaroon ng magandang solusyon kung hindi kayo pupunta sa pagkakaibigan ng iyong asawa. Ang orihinal na plano, magkaibigan kayo, magkaisa kayo, upang maging isa kayo sa harapan ng Diyos. Balik ako dun sa bakit naghihiwalay. Ang dami ng ginawang kalukuhan. Hindi na marunong magpatawad. Ang tanong, bakit gawa ka ng gawa ng ganon, ng kalukuhan? Gawa tayo ng gawa. Hindi ka na tuloy mapatawad. Ang tanong ay, bakit hindi ka makapagpatawad?
isa pa ring tanong, hindi siguro makapagpatawad kasi hindi naman humihingi ng tunay na kapatawaran. Kaya ang mukha ng kasal ay dumami ang peklat. Kung paulit-ulit ang mga ginawang kasalanan na walang paghingi ng patawad, na hindi man lang siya nasaktan sa kanyang ginawa, sa kanyang asawa, lalo na ang pagtataksil. Lalo na ang kawalan ng katapatan, ang pananakit. Pag walang tunay o sincere na paghingi ng tawad, walang tunay na maaabot na kapatawaran. Kaya kapag nagkakasala tayo sa ating asawa, malungkot ka sa iyong ginawa. Magbayad puri ka. Maramdaman ng iyong asawa na ikaw ay nalulungkot at hindi mo nagagawin ang bagay na iyon. Ikaw mismo ang malungkot na gumawa ng kasalanan. Sapagkat madadama mo ang iyong asawa na lungkot. Bakit siya niloko? Lungkot, bakit siya ginawa ng masama? Lungkot. Sapagkat na-traidor siya. Ikaw hindi ka hingi ng kapatawaran, tapos maggagamitan lang kayo sa gabi. Tapos magkikibuan kayo na napakababaw. Tapos magkukunwari kayo sa isa't isa, talagang ang sugat, yung peklat ng kasal, ay naroroon ang hindi gumagaling na pigsa, na hindi gumagaling na cancer. At pagdating ng panahon, yun ang nagiging dahilan na sasabihin mong, hindi na kita mahal. Ginagamit na lang kita. Nagsasama lang tayo dahil sa ating mga anak. Nagsasama lang tayo dahil pakitang tao tayo na kunwari tayo ay mabuting asawa. Pag nilayan niyo po yan, at gusto kong pumunta dun sa mensahe ko sa huli, humingi ka ng kapatawaran. Huwag mo nang ulitin. Damahin mo ang sakit na naramdaman ng iyong asawa. Malungkot ka sa iyong ginawa upang mapatawad kang tunay ng iyong asawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, sa katahimikan ng ating mga puso, awitin natin ang alam kong may magagawa ang Diyos habang ipinagdarasal natin ang ating mga mahal sa buhay. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos sa aming pamilya, sa aming suliranin. Taas natin ang ating kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ipagdasal natin ang ating mga mahal sa buhay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko.
Pagdasal natin na tayo'y makapagpatawad at magpatawad. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iham natin ang awitin, Panginoon, patawad po sa lahat ng nagawa ko sa aking pamilya. Patawad po kung nasaktan ko ang aking asawa. Patawad po, ako'y nalulungkot, nalulumbay. Patawarin mo ako sapagkat hindi ko tinuring na kaibigan, kapatid, ang aking asawa. Nasaktan ko siya. Nalulungkot po ako. Patawarin mo ako. Panginoon naming Diyos, patawarin mo rin ang mga anak na wala na misang pakialam sa pamilya. Patawarin mo ang mga anak na hindi na marunong gumalang sa kanilang mga magulang, hindi na marunong magsikap para sa kinabukasan ng pamilya. Panginoon, kami ay may mga karamdaman. Gusto naming gumaling. Gusto naming gumaling ang aming mga depression na tinamo namin mula sa sugat ng pag-aaway at pagkakagulo sa pamilya. Gusto naming gumaling ang aming mga stress at malalaking suliranin. Gusto naming gumaling ang mga sugat sa aming puso. Magpatawad kami. Pagalingin mo kami, Panginoon, at ang aming mahal sa buhay, upang kami makapag-umpisa muli. Panginoon naming Diyos, ngayon naman ay humingi kami ng kagalingan para sa aming katawan. Tulungan mo kami sa aming mga karamdaman. Ilayo mo kami sa mga malulubha na mga sakit, mga disgrasya. Mahal na mahal namin ang bawat isa. Tulungan mo kami palagi na maging malusog upang mapagsilbihan namin ang bawat isa. Ito ang layunin ng aming sarili. Maglingkod upang maging magkakaibigan, magkakapatid sa pamilya. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming kapatid. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Salamat po, Panginoon naming Diyos. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Salamat po. Purihin natin ang Panginoon.